Okay, good evening sa inyo lahat. Good evening to everyone. I'm Brother Hisham. Before anything else, I would like to say, all of you brothers and sisters, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalang gabi sa inyo lahat. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin. Pasalamatan natin siya sa gabing ito na dahil sa kanyang patnubay, tayo ay nagtipon-tipon sa gabing ito upang alalahanin siya at dagdagan ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananaliksik ng kaalaman, dahil ang susi ng pagtaas ng pananampalataya ay ang pananaliksik ng kaalaman. Huwag nating hayaan na tayo ay malugi sa araw ng buwan ng Ramadan na wala tayong nagawa, mabubuting gawain, mga ibada, mga pagpikir, pagsasala, pagsadaka, at ano pa mang bagay na ibada na igugol natin ngayon sa bago matapos ang buwan ng Ramadan. Sinabi nga sa surah Al-Asr, innal insana lafi kasar illa alladhina amanu wa amilu shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Katotohanan ng pagkalugi ay yung mga taong nag-aaksaya ng oras at yung mga taong hindi magkakaligaw, yun yung mga taong nananaliksik ng mga kaalaman at nagbabahagi, natuturo at nagpapayo pagtitiis. So, tayo manaliksik, panatiliin natin ang pananaliksik sa atin bilang isang mga balik Islam. Kailangan natin ng mas mataas na pag-aaral. Yan ang payo ko sa ating mga bagong yakap sa balik Islam, sa mga bagong yakap sa Islam. So, isa sa pinaka-importanting sa programang ito ang pag-recite ng Quran. Dahil ang Quran ay gabay ng sanlibutan ng sangkatauhan sa ating mga nilalang. So, magsisimula po tayo ngayon sa pag-recite ng Quran. Nandito po si Brother Ibrahim Baltasar. Mr. Brother Baltasar, Ibrahim, it's your turn. A'udzu billahi min comment for you. Wala pong video. Pakiayos lang po yung video. Malabo po yung video. Ano po? Wala pong audio, wala pong video. Pakiayos lang po. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maganda po. Mashallah, tabarakallah rahman. Salamat po sa iyong pag-recite, Mr. Ibrahim. Ito po ay isang okay na po? Okay na po? Nagbabak. Narinig ba, bro? Okay na po, just sa panahukailan, Mr. Ibrahim Baltasar, sa iyong magandang pagbasa ng banal na Quran. Ating aralin ng banal na Quran, ito ay sandigan ng sanglibutan. Ito ang pinaka-guide natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, matapos sa pagbabasa ng banal na Quran, tumungo po tayo sa kagalang-galang na presidente ng UBK na si Nasser Aleta.
Um, Father Mr. Nasir Arleta. Assalamualaikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah naman tayo sa ating talakayan ngayong gabi, mga kapatid sa pananampalataya, brothers and sisters. Unti-unti na nalalapit ang pagtatapos ng Ramadan, lalo na sa huling 10 araw na ito. Ang Ramadan ay hindi lamang tungkol sa gutom at uhaw, ito ay tungkol sa takwa na may pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So aking may share ay sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran na Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga nananampalataya, ipinag-utos ko sa inyo ang pag-ayuno katulad na ipinag-utos sa mga nauna sa inyo upang kayo magkaroon ng takwa. Kaya ikaw ay nag-ayuno ay kapag ikaw ay nag-ayuno, may pagkakataon kang kumain, uminom ng lihim, ngunit pinipilit mong iwasan dahil alam mong ay nakakasira ito at nakikita ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan ang tunay na takwa. Mga kapatid, ang pananampalataya ay nabubuhay tayo sa isang mundong puno ng pagsubok, mga problema, takot, pangamba, at mga bagay na hindi natin kontrolado. Minsan kahit nasa gitna tayo ng kaginhawaan, umiiral pa rin ang ating puso na hindi tayo mapakali sa ating sarili. Kaya dahil sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pag-alala sa Kanya, ang puso ay nagkakaroon ng kapayapaan. Ang puso ng isang tao ay parang isda. Kahit ilagay mo sa gintong sisidlan, mamamatay pa rin ito kung wala ito sa tubig. Ganon din tayo. Kahit nasa perfect life yung buhay natin, kung hindi tayo mag-aral at isabuhay ang Islam tulad tayo sa isang isda. Bilang palaala sa atin, mga kapatid, kaya tayong mga Muslim, maging magasigasig, magsikap, manatilihin natin, patatagin natin ang ating iman, at upang makamtan natin ang tunay na layunin, ang takwa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maskur, syukran, jazakallahu khairan sa isang magandang mensahe mo, President Nasser. Napakaganda nito, no? Napakagandang aral na ibinahagi ng ating presidente. Ito'y pagnilay-nilayan natin para magkaroon tayo ng pagnilay-nilay sa ating mga sarili kung ano ba talaga ang ating goal sa ating mga sarili. Bilang pagpapatuloy ng ating paksa, ipagkakaloob ko sa inyo ang ating brother na si Abu Bakar Sarte para magbigay ng mas maraming kaalaman, lecture sa gabing ito. Kaya Fadal, Mr. Abu Bakar Sarte. Syukran kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. At sa patuloy ninyong suporta sa UBK at sa mga opisyalis ng UBK. So, bismillah, alhamdulillah, ala rasulillah, amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mapagpalang gabi sa ating lahat ulit at mapagpalang buwan ng Ramadan. Ang bawat papuri at pasasalamat ay para sa Kanya lamang, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng mga nilalang. Naway ang pagpapala at kapayapaan ay mapasahuling propeta at sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasama at sa lahat ng mga taong nasa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Ngayon, atin na namang pagninilay-nilayan ang buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan ay hindi lang ordinaryong buwan, kundi ito'y buwan ng kapatawaran, buwan ng kaligtasan, buwan ng kapatawaran, buwan ng awa at kaligtasan sa impyerno sa kumukulong apoy. Sa buwan ng Ramadan, dito ibinaba ang banal na Quran. Bilang patnubay, tanda at pamantayan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Shahru Ramadan alladhina unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nasa pinakamalapit na kahulugan, ang buwan ng Ramadan ay dito ibinaba ang Quran bilang patnubay sa sangkatauhan at malinaw na tanda, patnubay at pamantayan sa pamamagitan ng tama at mali. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sikapin natin sa ating sarili na mananaliksik ng kaalaman upang tayo hindi maligaw ng landas at upang lalong pagtibayin natin ang ating mga iman, lalong-lalo na itong buwan ng Ramadan. Dahil sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa sinabi sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan na hangad ang gantipala at ay patatawarin sa kanya ang kanyang mga naunang kasalanan. So maraming mga biyaya na napapaloob sa buwan ng Ramadan. Andyan yung pagdidikir, sala, dagdag ng karagdagang sala, sunnah muakkada, pagtatarawih, lahat na ng kabutihang bagay ay napapaloob na dito sa buwan ng Ramadan. Napaka-espesyal na buwan na ito dahil tinuturuan tayo kung paano tayo magkaroon ng takot sa ating sarili, pagpigil sa ating mga sarili, kahit na alam natin na walang nakakakita sa atin, ay kaya nating pigilan. Bakit nakakaya nating pigilan? Dahil andun yung nagkakaroon tayo ng takot na makagawa tayo ng masama. Dahil ang iniisip natin ay nakikita tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang mahalagang layunin o kahalagahan sa buwan ng Ramadan, ang pagkakaroon ng takot. Dahil sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum ta'takun. Ang pag-aayuno ay inuobliga sa atin, gaya ng pag-utos sa mga nauna sa atin, upang tayo ay magkaroon ng tunay na pagkatakot sa Kanya, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
So, lalong-lalo na at lalong-lalo na sa mga taong nag-aayuno nito ngayon sa buwan ng Ramadan, ay dapat pigilan rin natin ang ating mga dila, ang ating mga mata kung saan-saan nakatingin, ang ating puso ay dapat nating linisin. Dahil anong saysay ng ating pag-aayuno? Nag-aayuno nga tayo, ngunit ang dila naman natin ay patuloy sa pagsasalita ng mga walang kabuluhan o kabulaan ng mga pagsasalita. Ayon sa hadith rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu malayanihi. So, kailangang iwasan o iwanan ng isang mananampalataya ang mga bagay na wala siyang kinalaman, mga bagay na maghahatid sa kanya o magdadala sa kanya sa kapahamakan. Mga walang kabuluhan bagay, gaya ng panlilibak, panlalait, kung ano pa mang hindi mga magagandang bagay o mga walang kabuluhan, ay dapat sa mga taong nag-aayuno ay dapat layuan yan. At lalong-lalo na ngayon na dumating na ang huling 10 araw ng Ramadan na dapat nating pagninilay-nilayan at dapat nating mas higpitan or dapat nating tugunan ng mas maraming pagsamba. Doble-doblehin pa natin kung ano yung mga ginagawa natin nung hindi pa Ramadan. Dapat magiging doble o triple ngayon sa buwan ngayon sa buwan ng Ramadan. Kasi ang buwan ng Ramadan ay mapagpalang buwan. Napakaraming biyaya na napapaloob nito kung atin lamang pagninilay-nilayan. Karagdagang pagsamba, pag-iibada, pagdidikir, pagtatahajud, tarawih. Dahil ang tahajud, ang sino mang taong nagtatahajud ay walang hadlang sa pagitan niya at ng Allah. Tinatanggap ang kanyang mga dua diretso papunta sa langit. At ang buwan ng Ramadan, ito yung buwan kung saan ang Quran ay ibinaba mula sa Lauhul Mahfuz patungo sa unang kalangitan at ibinaba ng tigpi-tigpi or kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naaayon sa mga sitwasyon. Mashallah, at tayo ay inabutan pa ngayon ng buwan ng Ramadan. Inshallah ay makakaabot pa rin tayo sa susunod at marami pang buwan ng Ramadan. Allahumma baligna Ramadan. At ayon kay Abu Huraira, kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang hindi umiwas sa pagsasalita ng kabulaanan o kasinungalingan at sa paggawa nito ay hindi kailangan ng Allah ang kanyang pag-iwas sa pagkain at pag-inom. Ang ibig sabihin ay mapawalang saysay lamang at pagod at gutom lamang ang kanyang nakukuha sa buwan ng Ramadan pag hindi inihinto ng kanyang dila ang pagsasalita o panlilibak sa kanyang kapwa. Ang pinakadiwa ay ang pagkaroon ng takot sa ating puso na dapat natin din linisin
sa buwan ng Ramadan, kung ano man yung mga napapaloob ng ating puso ay dapat nating linisin dahil katotohanan sa katawan ng tao ay may isang kapirasong laman na kapag ito ay masama, magiging masama ang lahat ng kanyang katawan. Ito ay ang puso. At lalong-lalo na rin dito sa nahuhuling 10 araw ng Ramadan kung saan makikita at matatagpuan ang Laylatul Qadar na napapaloob dito na mas mainam pa sa 1,000 buwan o 83 years and 4 months ang katumbas. Na sa mga gabing ito ay magsibabaan ang mga anghel. Sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Magsibabaan ang mga anghel sa pamumuno ni Anghel Jibril sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang maging saksi sa mga taong mananampalataya kung ano ang kanilang ginagawa, kung ano ang ginagawa mo sa oras na yaon, kung ikaw ba ay nagsasamba, nagdidikir, nagsasala, gumagawa ng pagsamba na ikalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya niya itong baguhin. Ang iyong tadhana ay kaya niyang baguhin sa isang panalangin lamang kung ito'y pahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So napakaraming biyaya ang matatamo natin sa buwan ng Ramadan. Insyaallah, nawa kung sana'y pagkatapos ng Ramadan, sana'y panatilihin rin natin ang ating mga sarili kung ano man yung ginagawa natin sa buwan ng Ramadan ng mga pagsamba ay dapat baguhin na natin kung ano man yung mga hindi magandang gawain ay kalimutan na natin. Dapat ituon na natin ang ating pagsamba, ang ating sarili sa pagsamba lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo o hanggang kailan tayo rito sa mundong ibabaw na ito. Walang nakakaalam kung kailan tayo kukunin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kailangan na lagi nating panatilihin ang takot, pagdadakila para lamang sa Kanya at baguhin na natin ang ating mga sarili kung ano man yung mga nakasanayan natin nung hindi pa sa Ramadan at paglabas ng Ramadan. At mga kapatid, ang Ramadan ay ito ay isang paaralan. Parang paaralan na tinuturuan tayo kung paano magtiis. Paano magpapasensya, paano baguhin ang sarili, paano magpigil. Magpigil para sa hindi ka makagawa ng mga kasalanan, hindi ka makagawa ng mga mahahalay o mga walang kabuluhang gawain. At tunay na sa isang mananampalataya ay dapat palagihin o higpitan
ang sa subhanahu wa ta'ala, sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa buwan ng Ramadan, sa huling 10 araw nito, ayon kay Aisha radhiyallahu anha, na kanyang sinabi, pag sumapit na ang huling 10 araw ng Ramadan ay hinihigpitan ng Propeta Muhammad ang kanyang pangibabang kasuotan. Ibig sabihin nun ay hindi iniiwanan na niya yung mga pangkamundong bagay dahil itinuon na niya ang kanyang sarili sa pagsamba lamang sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat ganun din ang ating gagawin upang madagdagan ang ating iman, magiging matatag ang ating iman, na kahit kung anumang pagsubok na dumaan sa ating buhay ay dapat hindi na tayo matitinag, at ang pananaliksik rin ng kaalaman kasama sa ibada o paggawa ng kabutihan ay nararapat din sa isang Muslim. Mga kapatid, tunay na ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. At sinabi sa banal na Quran, ang buhay sa mundong ito ay walang iba kundi panlilinlang lamang, panlilinlang. Kaya hindi tayo nararapat na magiging makamundo dahil ang pangmakamundong bagay ay hindi makakaligtas at tanging madadala lamang tayo diyan sa impyernong apoy. Sa impyernong apoy lamang ang ating mapupuntahan. Kaya at hanggang dito na lamang, at naway ang pagkakataon ay binigay sa atin ng bawat hanggang dito na lamang po mga kapatid. Naway napagkuhanan natin ng aral, at naway magsikap tayo mga kapatid sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga ipinag-uutos, at iwasan natin ang kanyang mga ipinagbabawal, at dagdagan natin ang paggawa ng kabutihan bago pa man dumating ang araw na hindi na tayo makakabalik. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamatalinong tao ay yaong inaalala ang kamatayan at naghahanda para rito. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, Mr. Abu Bakar Sarte, napakaganda sa napakagandang paalala sa amin bilang mga kabrothers mo. So, ang pinaka-essence pala nito ay ang pagpapalinis natin ng puso sa ngayong buwan ng Ramadan, sa nabanggit niya sa kanyang lecture. So, ingatan natin linisin natin ang ating puso at ingatan natin ang ating dila. So, sa gabing ito, meron pa tayong isang mag-share na si Brother Abdul Karim. So, tafadhal ya Brother Abdul Karim. Mr. Abdul Karim. Tafadhal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagi, ang aking bahagi ngayong gabi ay patungkol sa pagpapakumbaba dahil ito ay mahalaga din sa buwan ng Ramadan. Dahil kung wala itong pagpapakumbaba natin sa ating sarili, tayo ay marahil hindi natin alam na kung matatanggap ang ating pag-iibada. Sabi nga ng Allah, kasi ang pagpapakumbaba ay minamahal at itataas ni Allah ang taong mapagkumbaba. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran at maging mabuti at mababang kalooban sa mga mananampalataya na sumusunod sa iyo. At huwag ibaling ang iyong mukha palayo sa mga tao na may kayabangan at huwag maglakad ng walang pakundangan sa kalupaan. Katotohanan, hindi minamahal ng Allah ang mga mayayabang at mapagmataas. Ang pagkakaintindi ko po rito ay tayo ay kung meron tayong nakikitang kung tayo ay maalam at meron tayong nakikitang nahihirapan sa pananampalatayang Islam at naghahanap ng tulong, wag natin silang hayaan, kundi lapitan natin at turuan, at kung ano man imbitahan natin kung sa pag-aaral. Hindi yung sasabihin natin, kasi isipin din natin na ang pagsisimula ng pagpakumbaba ay sa ating sarili. Kasi minsan pag maalam na tayo, pag nakikita natin na naimbitahan natin ng isang kapatid natin na minsan ayaw sumunod, and tumitigil na tayo o parang iniiwan na rin natin sila kasi masasabi natin ayaw mong sumama, na matigas ang ulo sa ganun. Kumbaga sumusuko na tayo sa pag-imbita sa kanya dahil sa pagmamalaki natin na mas maalam pa tayo kaysa sa kanya. Kaya pinapabayaan natin ang ating kapatid. Ang pagpapakumbaba ay isa sa mga katangian ng mga mananampalataya na silang walang nakikitang kahalagan sa sarili na nakakahigit sa iba. Ang mananampalataya ay hindi nagmamalaki at lubos na tumatalima at sumusunod sa mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na tungkol sa pagsamba at hindi nakakabawas sa antas ng isang tao, bagkus ito ay magbibigay pa sa kanya ng karagdagang karangalan at pagmamahal mula sa iba. Kumbaga, pag ikay mapagkumbaba at nakikita nila sa iyo ang iyong katangian na may mababang loob at sumusunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay susunod din sila sa iyo at pupuntahan kanila at mamahalin at ibibigay magiging daan ka para upang sila ay magkaroon na rin ng kaalaman na katulad ng kaalaman ng isang mananampalataya. Baga, sabi nga sa hadith na kung ano yung hindi magiging ganap ang isang mananampalataya kung hindi niya hangarin sa kanyang kapatid tulad ng hangarin niya sa kanyang sarili. Kaya kinakabahan. Hindi sanay Sanay. Kaya. Kaya. Pinagpapawisan kahit malamig sa loob. Yun. Tuloy lang po. Inshallah.
Kaya wag natin hayaan ng ating kapatid, wag tayong magsawa na akayin sila. Kung nakikita natin na sila ay lumilihis na ng landas, huwag natin silang pabayaan, huwag natin silang hayaan na isipin natin na mas mataas tayo kesa sa kanila. Hindi, may mga, merong, nakalimutan ko na kung anong kailang gawin ng isang mananampalataya sa salita, sa lakas, kalimutan ko na. At ito, sa pagiging mapagkumbaba ng isang mananampalataya, ito ay nagbibigay lunas sa pagkabalisa at walang kapanatagan sa sarili. Ito ay nagtatanggal ng kasakiman at pagmamalaki. Ang katangiang ito ay napakagandang katangian at pag-uugali na kamahal-mahal paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng kanyang sunod. Ano ba to? Sino man ang nagpapakumbaba para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay itataas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang antas. Ang may pinakamataas na antas ay siyang hindi ituturing ang sarili na mas mataas sa iba. At ang pinakamarangal ay siyang hindi nagmamaliit sa iba. Katangiang kapuri-puri. Ang hirap maging, sa totoo lang, mahirap maging mapagkumbaba. Pero kung iisipin natin ang kahalagahan, ang pagmamahal ng Allah sa atin, siguro magagawa natin ang mga bagay na ito kung tayo ay nananalig at sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at at ito ay pupurihin ng iba nang dahil sa ating pag-uugaling mapagkumbaba. Tayo ay magiging isang role model sa ibang mananampalataya na lumilihis ng landas, na makikita sa atin na kung tayo ay mababang yung nagpapakumbaba, na umiiwas sa galit, yung ang mainam sa asal sa Islam, laging may kagandahang asal, mainam makitungo sa kapwa, nangungunang bumabati ng salam kahit pa mas nakakabata sa kanya. Pinapaunlakan ang anumang paanyaya, malumanay magsalita. Malambot ang puso, magalang, marespeto, mapagkumbaba at matiisin, hindi duwag at mapagbigay na hindi naglulustay ng kayamanan. Ito ay mga katangian ng isang mananampalatayang mapagkumbaba. Ayaw ba natin ng pagmamahal ng Allah na ay ang hangad lang ng Allah na tayo maging mapagkumbaba, hindi mayabang at hindi maging mapagmataas sa iba, na nakikita natin na kahit na ano pa man ang ugali nila, huwag nating husgahan ang kanilang pag-ugali, bagkus ating lapitan at payuhan ng may malumanay, na may pagpapakumbaba sa sarili. Kabilang sa kainaman ng mapagkumbaba na kapuri-puri sa paningin ng iba. Pagpapakumbaba ng isang tao sa pagsunod sa kautusan ni Allah at pag-iwas sa kanyang pinagbabawal. Pagpapakumbaba bilang pag-aalala, pagluwalhati at pagdakila kay Allah. Pagpapakumbaba sa pananamit at sa mga kasuotan. Pagpapakumbaba sa pagtulong sa mga tao at kasamahan.
pagpapakumbaba sa pagtulong sa pamilya o sa gawaing bahay, pagpapakumbaba sa mga nakakabata at pakikipagbiruan sa kanila, pagpapakumbaba sa pagtulong sa mga taong nangangailangan o mga taong nasa mababa ang kalagayan o alipin, at marami pang iba. Yan po. Ano po? Yun lang po. Alalahanin natin na ang pagmamalaki ay hindi nakakabuti para sa ating mga mananampalataya. Tayo ay magpakumbaba lagi, lalo na sa buwan ng Ramadan. Hindi lang sa buwan ng Ramadan, kundi kung nagagawa natin magpakumbaba o magpababa ngayong buwan ng Ramadan, why not na ituloy-tuloy natin hanggang sa huli nating buhay dito sa mundo. Magagawa natin yun kung gugustuhin lang natin na, dahil kaya nating magtiis sa pagkain at sa mga ibang bagay na ipinagbawal. Bakit hindi natin kayang gawin kahit na hindi Ramadan? Yun lang po. Sana'y naibigay ko ng makatarungan ang aking pagsishare sa inyo. Naibiyayaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napakagandang paalala ng ating kapatid. Mashallah. Mas po. Yun pa na, pasensya na. Karagdagan ko lang dito sa sinabi ni Abdul Karim. Ang sinabi ni Propeta Muhammad SAW, ang taong merong kibir o pagmamalaki sa kanyang puso ay hindi makakapasok sa paraiso. So, panitilihin natin ang pagpapakumbaba. Kahit meron na tayong kaalaman, isipin natin na wala pa rin tayong alam. Kasi ang lubos na maalam ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang lubos na maalam at makapangyarihan sa lahat.